Sinabi ng isang analyst na si Cardano ngayon ay 10 times daw na mas malakas kumpara sa nakaraang cycle. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan po mga ka-crypto, unahin po natin na pag-usapan ang community ownership at decentralization ni Cardano. Si Cardano ngayon ay isa po siyang community-owned na blockchain. Ibig sabihin ay pagmamay-ari na ito ng community, hindi po ng isang central entity. Ang pagbabago po na ito ay naging posible dahil po sa Chang upgrade na inilabas noong September 1. Ang upgrade na ito ay matagal nang inaabangan at sa wakas ay narito na. Ang isa pang mahalagang aspeto ay ang tinatawag pong burning of Genesis keys. Ang development team ng Cardano, ang Input-Output Global, ay kanilang sinunog ang Genesis keys. Ang aksyon na ito ay nagpapakita ng kanilang commitment sa decentralization. Ang Genesis keys ay mga susi na ginagamit para sa initial setup ng network. At ang pagsunog nito ay nangangahulugang wala ng central control. Ito ay isang malaking step patungo po sa isang fully decentralized na blockchain. Ngayon ay pagdating naman sa kanyang technological advancements. Ang Hydra ay isa po itong layer 2 scaling solution na dinisenyo para mapataas ang transaction throughput ni Cardano. Ang layunin po nito ay mapanatili ang seguridad at decentralization ng network habang ina-address ang scalability challenges. Sa madaling salita ay mas marami pong transactions ang kayang i-process ng network nang hindi isinasakripisyo ang seguridad. Ngayon ay pagdating naman po sa kanyang market position at saka resilience. Noong pong October 2020, ang market cap ni Cardano ay nasa $2.997 billion lamang. Ngayon ito na po ay umabot sa $12.64 billion. Ibig sabihin ay mas malaki na ang halaga ni Cardano sa market ngayon kumpara po sa nakaraang cycle. Sa kabila ng mga hamon sa market ay nananatiling matatag itong si Cardano. Sa panahon ng bear markets noong taong 2022 at 2023 ay nanatili po ito sa top market rankings. Ipinapakita nito na kahit sa panahon ng pagbaba ng market ay nananatiling malakas ang position nitong si Cardano. Ang isa pang mahalagang aspeto ay ang kanyang strategic partnership. Ang Imurgo, ang founding entity ng Cardano, ay nag-announce po ng 3 partnerships para mapalakas ang global integration at interoperability ng blockchain. Ang mga partnerships na ito ay mahalaga para mas mapalawak ang paggamit ng Cardano sa iba't ibang industriya at bansa. Ngayon ay bukod po rito, si Cardano ay may mga collaborations din sa gobyerno ng Argentina para gamitin ang blockchain sa public administration. Ang mga ganitong collaborations ay nagpapakita ng tiwala ng mga institution sa teknolohiya ni Cardano. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang bullish predictions. Ayon kay Dan Gambardella ay may potensyal na umabot sa $11 ang presyo ni Cardano or ADA. Ito ay isang malaking pagtaas mula sa kasalukuyang presyo nito at nagpapakita po ito ng kanyang tiwala sa future growth ni Cardano. At ayan, sa kabuuan ay ang masasabi ko naman po rito ay marami pong mga factors o mga bagay ang nagko-contribute sa pananaw ni Ginoong Dan Gambardella na mas malakas ang Cardano ngayon. Ang community ownership,
technological advancements tulad ng Hydra, improved market position, strategic partnership at bullish predictions ay ilan lamang po yan sa mga dahilan kung bakit naniniwala siyang may malaking potensyal itong si Cardano sa kasalukuyang cycle na ito. At yan, kung ikaw po ay nag-iisip na mag-invest ng ADA, mahalagang isaalang-alang ang mga bagay na ito. Ang mga technological advancement at strategic partnerships ay maaari pong magbigay ng long-term growth potential para kay Cardano. Ngunit tulad ng anumang investment, ay mahalaga rin ang mag-research at mag-ingat. At ayan po, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.